All right. Shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Romans. The book of Romans. Magsisimula po tayo sa chapter 4 ng book of Romans. And then later on, we will go back to the book of Genesis. Romans chapter 4, verse number 3. All right, are you with me now? All right. Romans chapter 4, para sa mga bisita po namin, wala kayong dala pang Bibles, then you can just look up and look up to the screen at makikita niyo po dyan yung ating babasahin. Now, here's what the Bible says in the book of Romans chapter 4, verse number 3. For what saith the Scripture? Now, by the way, kapag ka nabasa niyo po sa New Testament yung word ni Scripture, tumutukoy po yan sa kasulatan sa Old Testament, sa mga nauna. Okay, tandaan po natin, habang binabasa po natin itong mga sulat po nila, mga kapatid, sinulat po nila ito nung hindi pa po buo ang 66 books. So, yeah, just put it in your mind, para meron kayong tamang konsepto sa pag-aaral. Alright? So, the scripture that's referring here, mga kapatid, is in the Old Testament. Okay? Maliwanag po? May idea na kayo. Amen. For what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Okay? Let's go to the book of Genesis chapter 15. Genesis chapter 15. Okay, look in verse number 6. Para makita nyo na kaagad sa screen. Chapter 15 in verse number 6. Alright? So, sabi ko kanina, as you see the word Scripture in the New Testament, may kita nyo na ngayon sa Old Testament yung sinasabi na Scripture ngayon. Okay? Verse number 6, chapter 15 of the book of Genesis. And he believed in the Lord, and he, what? Counted it to him for righteousness. Okay? So makikita po natin, hindi nagkakamali si Paul na magko-quote siya ng passage sa Old Testament. Okay? So makikita nyo, pinagtatagpo-tagpo. Ngayon, ang gusto kong dalhin po sa inyo ngayon ay patutunayan ko sa inyo na yung Diyos ni Abraham at Diyos ni Paul ay magkaisa lang. Now, if we can prove it, mga kapatid, ang binabasa natin ngayon is yung sulat ni Paul at most of our Romans Road, kung inyong nakikita mo, this is all winning, na pinaniniwalaan natin, sulat po yan ni Paul. Ngayon, kung ang Diyos natin ngayon ay parehas ng Diyos ni Paul, at the end of the message, watch it, diyan tayo magwawakas. Ang gusto kong patunayan, kapatid, totoo ang Diyos na sinasamba natin ngayon, maging firm. Alam ko yung iba sa inyo, naniniwala kayo dyan kahit hindi nyo pa nababasa eh. Naririnig nyo lang sa akin. Salamat sa pananampalataya nyo sa akin. Yeah. But you need to believe in God. Diba? Kinakailang maliwanag po, mga kapatid, sa scriptures. Okay? Kahit hindi po kayo pag gumagraduate sa Philippine School of Scriptures, pero nandito kayo ngayong gabi sa School of Scriptures. Okay? Alright. Sa pag-aaralan po natin yan, magsisimula tayo sa Genesis, patutunayan natin ang Diyos ni Abraham ay Diyos din ni Paul. At ang Diyos ni Paul, siya yung Diyos natin ngayon. Okay? Alright. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, na maging maliwanag sa bawat isa. Please, give me the voice, O God, and remind me of what I've studied. I know, O God, nag-aral po ako, pero I will not depend on it. I will depend on the power of the Holy Spirit and the conviction of the Holy Spirit, O God.
So please, bless this message, O God, into the hearts of your people tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, first, let's go to the book of Genesis chapter 1. Okay, maliwanag po, nakita na po natin dito yung binanggit ni Paul sa chapter 15 ng book of Genesis. But let's go to chapter 1 of the book of Genesis in verse number 1. Okay? Verse number 1. You see, the Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? Notice the word God there, mga kapatid. Yung salitang God dyan, naririnig nyo na po yun sa akin, it is in the plural form. Elohim. Yan ang ibig po sabihin niyan. Na ang ibig sabihin, more than two. That's the plural. Sa atin, sa normal na English, mga kapatid, ang plural is more than one. But sa Hebrew, ang plural is more than two. Did you notice that? So dapat malaman po natin yan. So kaya nga, hindi po tayo naniniwala doon sa duality ng Diyos lamang. Na ang Diyos ay dalawa lamang, dalawang persona lamang. No, because the plural is more than two. So, possibly three. That's why naniniwala po tayo, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naniniwala po tayo sa Trinity or sa Triune God. Okay? Now, itong Triune God na ito, mga kapatid, nang sabi, in the beginning, God created, in the beginning, God the Son, God the Father, the Son, and the Holy Spirit created the heaven and the earth. Okay? Kasi wala na pong ibang pwede pa kayo idagdag doon sa tatlo eh. Wala pong God the Mother. Kahit na may nananalangin, Hail Mary, Mother of God, wala pong ganon. Walang Mother of God. So, God the Father, yan po ang mystery ng Diyos. Merong God the Father, pero walang God the Mother. Okay? Merong God the Son, pero yung God the Son, walang God the Mother. Wala. Meron siyang mother in the flesh, pero wala siyang father in the flesh. That's the mystery. Okay? Alright? Kaya tinatawag nating mystery, hindi po yan magagawa ng tao, kundi Diyos lamang ang makakagawa niyan. Yan po ang mystery. Okay? Nakukuha niyo po mga kapatid? Now, ang sabi ng Biblia, the creator of the universe is God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, dito pa lamang po sa anong ito, akalain mo, yung creator na ito ay, akalain mo sa ngayon, posible na makilala mo. Hindi pa nililikha ang tao, nilikha pa lamang yung kalalagyan ng tao, mga kapatid. Pero at least, makikilala mo kung sino lumikha. Diba? Ngayon, so after the creation, mga kapatid, pumunta na kaagad tayo sa creation ng man. Okay? Creation ng man. And then makikita nyo, maliwanag mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa verse number 26, and let us create what? Man. In our own image. And chapter 2, verse number 7, is the details of the creation. Okay? Nandun po yung detalye ng paglikha ng Diyos sa tao. Dinitalye niya po doon. Okay? Na in fact, ang unang-unang nilikha ng Diyos ay lalaki, walang iba kundi si Adan. Okay? Na kung tawagin natin sa English ay Adam. Okay? And then bago niya nilikha si Eve. Alright? At ang dalawang ito, mga kapatid, ay pinagsama ng Diyos. Okay? Pinagsama ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, go and multiply and replenish the earth. Okay? Multiply and replenish the earth. So sa madaling sabi, very obvious mga kapatid, na ang tao, ang generation ay nagsimula kay Adan at saka kay Eva. Come on, talk back to me if you can. Pero si Adan, mga kapatid, dapat ilagay na natin sa isipan natin na siya ay nagsimula sa Diyos. Okay? So obviously, si Adan ay mayroong Diyos. Sino ngayon ang Diyos ni Abraham? Ni Adam?
yung lumikha sa kanya. And the same God na lumikha ng langit at lupa. Alright, you following me? Alright. So, dito na ha, nilikha ng Diyos si Adan, and then sumunod si Eve, si Eva. Okay? And then, sa madaling sabi, ang dalawang ito ay merong Diyos, at ang Diyos na nila ay yung same God na lumikha ng langit at lupa. And then, yung Diyos na yon, sinabihan sila, mga kapatid, na multiply and replenish the earth. Okay? So in other words, lahat ng generations, mga kapatid, ay nagsimula sa kanila. At kung masusundan natin yung kanilang henerasyon, masusundan natin yung kanilang Diyos. Kasi iisa lang ho ang Diyos nila eh. Alright? Now, kayang mahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin na mula kay Adan at saka kay from Adam, mga kapatid, saka kay Eve, ay nagsimula ang henerasyon. Okay? Nanggaling kay Adan, nakikita nyo sa Bible, according to Genesis chapter 1 hanggang 10, mga kapatid, just study. Bibigyan ko kayo ng magandang appetite na kayo ay magkakaroon ng desire na magbasa. Okay? Alam mo, isa yan sa mga duty ko, mga kapatid. Nabigyan ko kayo ng appetite, i-push ko kayo ngayon, ma-encourage ko kayo na magbasa ng Bible. Now, in chapter 1 to chapter 10 of the book of Genesis, makikita nyo po dyan yung generation po ni Adam to Noah. Okay? Na ang henerasyon na yan ay nagsimula po kay Seth, and then Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. Alright? So Genesis chapter 1 to 10, makikita nyo yung 10 generations from Adam to Noah. Okay? Again, if you can see this generation, if you can trace this generation, listen, what is important here, mga kapatid, na gusto kong ipadala sa inyo ay hindi yung pangalan ni Noah, hindi lamang yung henerasyon from Seth to Noah, kundi yung Diyos na nandoon sa henerasyon na yon. Kasi yun ang ayaw kong mawala eh. Ang gusto kong mangyari, hanggang sa henerasyon natin, kitang-kita natin ang Diyos na iisa lamang ang gumagalaw na Diyos. Are you excited for that? I don't know about you, kapatid. Pero sa akin, I don't know. Yung makilala ko ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nawala pa naman ako nung nilikha niya yun. Kahit nga si Adan, wala pa eh. Oh. Eh, nauna naman, obviously, nauna naman sa akin si Adan. Oh. See? So makikita po natin, mga kapatid, gaano ka ka-excited, malaman mo, makilala mo, yung Diyos na yun na lumikha ng langit at lupa, and then gumawa ng henerasyon ng mga tao. And then, God, kasi most of the time, you will see in the Old Testament the word Lord instead of God. Okay? Now, makikita nyo, because the Jewish people, the Hebrew people, that's how they call the God. Back in the Old Testament. Yan ang binibigay nila ng title, which means Jehovah, na ang Jehovah is forever revealing Himself to man. So you understand that, na meron tayong chance, don't miss this, wala sana ni isa man sa inyo rito ang hindi interesado na malaman ito. Alright? Akalain mo yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay Kanya pong nire-reveal ang Kanyang sarili upang patuloy nating makilala Siya. Patuloy ha, walang katapusang pagkakilala, mga kapatid. Patuloy nating makikilala Siya. So makikita nyo rito, from Adam, from the very first creation of man, creation of God, na patungkol sa man. Okay? Now, nandoon ang Diyos. Then 10 generation from Adam to Noah, that's 10 generation, mga kapatid. Adam, Seth, Enos, Kenan, and Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. Then, from Shem to Abraham, there is another 10 generation, or 10 generations. Okay? Now,
Unawain natin ng mabuti ito, mga kapatid. So, may kita nyo, generation 11 to 20, that is Shem to Abraham. Shem, Arpaksad, Shelah, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, and Abraham. Okay, that's another 10 generation. So, these generations cover over 2,000 years of history according to biblical chronology. Now, to understand this, mga kapatid, okay? Nakita nyo na how many generation from Adam to Noah? Shout it. 10. And then from Shem, sino si Shem, kapatid? Anak ni? Come on. Noah. All right, you're good. So from Shem to Abraham, how many generations? 10. So we have 20 generation here from Adam to Abraham. In other words, from A to A, hindi from airport to airport, ha? From A to A, we have 20 generations. Okay? Kapatid, makikita mo pa rin ang Diyos. Nakita mo ang Diyos kay Adam nung nilikha ng Diyos si Adam. And then makikita mo ang Diyos sa panahon ni Abraham nung sinend out, nung tinawag si Abraham ng Diyos. You remember that? All right. Now, to make it clear, there is a passage in chapter 3 or part of chapter 3 of the book of Luke, mga kapatid. Makikita nyo na binaliktad po dyan ni Luke yung henerasyon ni Christ compared to the record of Matthew in chapter 1. Alright? Now, let's take a look, mga kapatid. Tingnan natin, pagkakaiba. Alright? Let's go to Luke chapter 3. Now, beginning from verse number 23, dyan po nagsimula ang lahat. Okay? Yung henerasyon, pabaliktad. Ang ibig sabihin ng pabaliktad ay pabalik kay Adam. Did you get that? All right. Verse number 23. Take a look. And Jesus himself began to be what? About 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. All right? Now, so makikita nyo, sa verse number 23, si Jesus. All right? Si Jesus na po ito. Now, you go to verse number 38. Para mag-shortcut lang po tayo, mga kapatid. Verse number 38. In verse number 38, mapapansin po natin, sabi ng Biblia, which was the son of Enos. And Enos, the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of si Christ na nasa atin na mga kapatid, binaybay. Hanggang papunta doon kay Adam, na si Adam, ang sabi ng Biblia, anak ng Diyos. Alright? So makikita nyo, maliwanag dito mga kapatid, no? Na ang henerasyon na ito ay napakaganda. Let's go back, or let's go to the book of Matthew chapter 1. Alright? Chapter 1 naman ng book of Matthew ay nagsimula naman kay Abraham na. Alright? Bakit? Si Abraham, ang tinutukoy dito mga kapatid, ni Matthew, ay patungkol na sa pananampalataya. Okay? Now, so makikita niyo mga kapatid, ang Biblia ay punong-puno, yung record ng Biblia, punong-puno ng record na patungkol po sa Diyos.
Now, again mga kapatid, ang tinitrace natin dito ay hindi yung mga tao lamang, kundi yung Diyos na nasa tao, nasa presensya ng tao, nung ang tao po ay nasa henerasyon. Hindi po nawala ang Diyos. Nawala na yung tao, maging sa pinakamatanda, 969. Tama? Si Methuselah. Mga kapatid, ang pinakamahaba na nabuhay, mga kapatid. Okay? Now, wag na. Kasi iniisip ko, mga kapatid, yung mga nagtago ng malalaking pera mula sa flood control, kung mag-iedad sila ng 900, baka sakali magkasya to. But anyways, so si Methuselah lamang po may record na ganyan. Okay? Now, so makikita niyo, mga kapatid, na maging si Methuselah, mga kapatid, nawala yung henerasyon. I mean, siya mismo doon sa henerasyon. Pero hindi nawala ang Diyos. Alright. Now, yan ang gusto kong patunayan ninyo ngayon. Patunayan sa inyo ngayon. Ngayon, so makikita po natin dito sa henerasyon, sa chapter 1 ng book of Matthew, ang sabi dito sa verse number 17, so all the generations from Abram to David are what? How many? 14 generations. Okay? In verse number 17. So from Abram to David, we have still what? 14 generation. And again, kapatid, makikita nyo, maraming beses tayo, mga kapatid, nag-usap-usap tungkol sa buhay ni David. Huwag lang natin pag-usapan yung nasa gitna nila. Okay? Doon na lamang tayo pumunta sa David. Pero makikita niyo po si David, kung sino si David sa Diyos. You try to read the book of Psalm, how David, kung paano si David umawit, mga kapatid, at kung paano niya kinilala. Diyan pa lamang sa chapter 1 ng book of Psalm, makikita niya na po, mga kapatid, kung sino si David. See? So you believe that? Do you believe that? Sino mga kapatid ang nagsabing, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For thou art with me. Who is the art? Thou art with me. God is with me. You see, so makikita nyo pa rin yung Diyos, kapatid. Hindi pa nagbabago, ha? Si Abraham, yung Diyos ni Adam, Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni David. And you will notice, mga kapatid, here, another one. From David until the carrying away into Babylon are 14 generations. Alright? 14 generations. And then sa 14 generations sila, habang nandoon po sila sa Babylon, if you can remember Daniel, nananalangin po, mga kapatid, si Daniel. Okay? Now, saan siya nakaharap nung siya nanalangin? Nanalangin sa Diyos. Remember the three Hebrew men? Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? So, tatlo, mga kapatid. Lahat po ito, mga kapatid, ay nagtiwala sa Diyos, at makikita natin yung power ng Diyos sa buhay ni Daniel at sa buhay nung tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego. See that? Makikita niyo doon sa buhay ng tatlong yan. Yung Diyos. In other words, nandoon pa rin yung Diyos na kinilala, mga kapatid, ni David. Alright? And then, here's what the Bible says. Same verse. Alright, and from the carrying away into Babylon unto Christ are how many generations? 14 generations. Pero nandyan na po si Kristo. Nandyan na po, mga kapatid, si Kristo. So makikita natin, ang gusto kong maipakita nyo po ngayon dito, ipakita sa inyo ngayon, mga kapatid, na yung Diyos na sinasabi sa Biblia, sa Old Testament, sa Genesis chapter 15, na kinikilala po ni Abraham, ay parehas din na Diyos na kinikilala ni Paul. Alright, what I'm saying right now is that God who justified Abraham by faith is the same God who justifies you and me through faith. Diba? Same. Kapatid, for by grace are you saved through
And that's not of your, it's the what? Gift of God. Okay? So, makikita natin na pinapatunayan lamang ni Paul, mga kapatid, na yung biyaya ng Panginoon ay bunga yan ng pangako ng Diyos. Okay? Yung biyaya na tinamasa natin ngayon, yung sinasabi natin kaligtasan natin ngayon, for by grace are you saved, pangako po yan. Genesis chapter 3 in verse number 15. You see, it's a promise. That's why you have everyone is saved through faith. You see, sa pamagitan, for by grace are you saved through faith. You see, so yung pananampalataya, kaya makikita nyo mga kapatid, pinapatunayan ni Paul na nananampalataya ka ngayon sa Diyos. Si Abraham, na-justified siya, inaring ganap po siya ng Diyos sapagkat naniwala siya sa Diyos. Same thing pagdating po mga kapatid, sa New Testament, ganun pa rin ang tinuro ni Paul. For by grace are ye saved through faith. And that's not of yourselves. You see, si Abraham ay hindi po siya naligtas sa pagiging reliyoso niya. Naligtas po siya sapagkat nanampalataya po siya sa Diyos. Nung sinabi ng Diyos na iwanan mo yung or, iniwanan niya. Nung sinabi ng Diyos, ihain mo, offer mo si Isaac, in-offer niya si Isaac. You see, sinabi ng Diyos na patadamihin ko ang lahi mo, pero bagamat ka hindi nakapanipaniwala. Bakit? Kasi matanda na siya, baog pa si Sarah, pero naniwala siya. You see, so lahat ng mga bagay niya mga kapatid ay kinout ng Diyos na righteousness. Kaya ang Diyos ay naglagay ng righteousness kay Abraham. Same way na ang Diyos din ay naglagay din sa atin ng righteousness which is in Christ Jesus. Parehas ho kapatid. Iisa lamang ang Diyos na pinatutunayan po natin mga kapatid. Later on, talaga masasyak kayo sa passage na ito. Pero ang gusto ko lamang makita nyo, may mga misconception na hindi na natin dapat bigyan ng pansin na noong araw kasi ay nasa law ang tao sa Old Testament at tayo na ngayon ay by grace. Kapatid, si Abraham, si Adam namuhay before the law, si Noah before the law, but listen, here's what the Bible says, and Noah found grace in the eyes of God. You see that? So, kailanman maging sa Old Testament, may biyaya na ho ang Diyos. Kasi pag sinabing biyaya, hindi dapat yan ginawa ng law, nangyari yan sapagkat hindi dahilan sa ginawa ng law or ginawa ng tao. Kapag ka sinabi ng law na ito, gawin mo, so gagawin ng tao, susundin ng tao, kasi dapat mag-submit siya sa law. At pagka ginawa yan ng tao, hindi pwedeng yung righteousness niya ay naging merit niya yon sa pagsunod niya ng law. So again, sa tao pa rin yun. Pero ang righteousness sa panahon doon ni Abraham, kapatid, ay hindi sa pagsunod niya ng law, kundi inimpute sa kanya ng Diyos. Why is that? Because he believed in God. Alright? Yan po ang dapat po na, it's a promise, kapatid. Look in Galatians chapter 3 in verse number 8. Let's go to the Bible. Okay, Galatians chapter 3 in verse number 8. And the scripture, again, foreseeing that God would justify the heathen through faith. Tinutukoy po dyan si Abraham. Preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. It's a promise. Okay? Did you notice that? It's a promise. So, makikita nyo po, si Paul ngayon, kinukonect niya ngayon. Tingnan nyo po yung connection, mga kapatid. Si Paul links his message directly to the God who called Abraham. Sinong tumawag kay Abraham?
ang Diyos, mga kapatid. And then the Bible says, Abraham believed in God. Yung binasa po natin kanina sa chapter 4 of the book of Romans in verse number 3. If you can put it back sa screen, mas maganda para makita ng lahat. Okay? Now, kung kayo po ay nabubukas ng Bible, markahan nyo po yan. Markahan nyo. Okay? Para meron kayong masusundan, mga kapatid. Yan ang pinakamaganda, na magkaroon kayo ng sariling rason. Okay? Huwag kayong magdidepend lagi na parang pagka tinatanong kayo, ay, ano sabi ni pastor eh? No, hindi. Magkaroon kayo ng sariling rason kung maliwanag sa inyo. Alright? For what said the scripture? Abraham what? Now, markahan niyo yung salitang Abraham believed God. It was counted unto him for righteousness. Akong ginagawa ko po yan sa Bible ko, maraming guhit yung Abraham believed God. Bakit? Anong ibig sabihin po niyan? Yan ang importante. Kasi nung naniwala siya sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, tinuring ng Diyos yan, sa kanya, kinilala na righteousness. Okay? Alright. So that's the connection, mga kapatid. So makikita nyo, yung connection na yan. Now, so, ang sinasabi ni Abraham, ay ni Paul, mga kapatid, yung Diyos na nag-justify sa ungodly is the same God na nag-justify din po sa atin. Okay? Now, mga bagay na napakarami po, mga kapatid, na imposible sa buhay po natin, na makikita po natin sa chapter 3 ng book of Galatians. Look in verse number 7. Look in verse number 7. Know ye therefore that they which are of faith, these same are the children of... I don't know kung nakuha niyo yung kapatid. Verse number 7. Know ye therefore that they which are of faith. Sinasabi niya ito sa taga Galatia. Alright? Ang kausap niya rito ay Galatians. Nang sinasabi niya, kayong mga nasa pananampalataya, kayo ay the same na anak ni Abraham. Okay? And look in verse number 9. Verse number 8, of course, verse number 9. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Now, listen, ang tinitrace natin dito, mga kapatid, ay hindi si Abraham, pero ang tinitrace natin dito, yung Diyos na Abraham, na naging Diyos din natin. Kasi kung tayo'y nananampalataya na katulad ni Abraham, ang Diyos na pinanampalataya natin ay parehas ng pinanampalataya ni Abraham na Diyos. Iisa lamang po, mga kapatid. Bakit? Yung nag-justify kay Abraham sa pananampalataya, ay yun din po yung nag-justify sa atin sa pananampalataya. I don't know. Buhay na buhay, kapatid. Kitang-kita mo rito ang ebidensya. I don't know. I don't know kung lalaruin pa natin ang pananampalataya after this. You see, he was serious about it. Abraham was serious about it. Di ba? So, kitang-kita mo na yung Diyos na sinampalatayanan ni Abraham. Di ba? Kasi ang issue, kapatid, look at verse number 7. Look, number 7. Di ba? Know ye therefore that they which are of faith. Are you of faith? Are you of the household of faith? Okay, kayo ba'y sumampalataya sa Diyos? Okay, sabi ng Biblia, the same are the children of Abraham. Now, if you are the children of Abraham, you have the same God with Abraham. Parehas o. Kapatid, eto nga ang problema ngayon. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, sa panahon ngayon, henerasyon ngayon, pag pinag-usapan ng Diyos, corny ka, killjoy ka. Bakit? Akala mo sila kaya nilang mamuhay na walang Diyos. Pero pagka nawala ng pera, natalo sa sugal, nawala ng bisyo, kapatid, magpapakamatay. Yan mga tinamaan ng mga lokong yan, akala mo, pinaglalaruan nila ang Diyos. Diba? Pero kapatid, sinasabi ko sa inyo, nakakaawa yung mga bata na lumalaki ngayon. Napatawa-tawa sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pero pag lumaki sila, mangmang sila sa Diyos, at pagka mangmang sila sa Diyos, wala na silang magagawa pagka sila'y tumanda. Oh yeah! I'm telling you, ilan nung araw nagsisimula ako ng ministry sa Marines? Oh, ilan ang mga nag-iinsulto sa akin dyan?
O brother, pagkapapasok na ako, tapos bigyan mo ng tracts, makakain ba to? Pag pinakain mo, ayaw naman kainin. Sabi ko, kainin mo. Marami pa ako niyan dito, bibigyan pa kita. Sabi niya si brother naman, binibiro lang. Akala mo ha, Marines ka ha? Marines eh. Oh. Pero sa totoo lang kapatid, ngayon, sino ngayon? Tingnan nyo, ilang mga nababalitaan natin ngayon, napapakamatay, nasa serbisyo na, may mga ranggo na yan ha. Officers pa. Ay kung ito mga officers na, sino kayo mga enlisted na magyayabang kayo na hindi kayo pwede makarating doon? Subukan nyo magsugal at pag natalo kayo sugal na wala na kayo may intriga sa inyong mga asawa at wala na kayong maipapagata sa anak ninyo, subukan lang natin kung kanino kayo mag-depend. Yan ang problema sa mga patawa-tawa sa inyo patungkol sa Diyos. Pagdating sa problema, iyak-iyak din kayo. You understand? Nililiwanag kong mabuti rito, mga kapatid, ang patungkol sa Diyos para maunawaan nyo ng mabuti na may totoong Diyos. At ang tao, hindi niya pwedeng iwasan ang Diyos. Because at the end of his life, he will be standing before the righteous God. Oh yeah. Maniwala ako sa mga pasiga-siga na mga hindi naniwala sa Diyos. Hindi lang nila kilala ang Diyos. At ang nakakalungkot din sapagkat hindi nila kilala ang Diyos, hindi mismo nila kilala ang sarili nila. Kala nila pagka may mga t-shirt na silang may tattoo dito ang Under Armour, sikat na sila. Sikat chupoy ang labas ninyo. Huwag niyo akong dunungan sa ganyan. Galing ako sa kalye. Oh, but you listen to me now. You need God. Every one of us need God. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko nga doon, may nagtatanong sa akin, paano mawiwin daw yung mga PNP, paano mawiwin yung ganito. Simple lang mga kapatid. Pumunta ka doon, sabihin mo, nag-volunteer ako para maging advisor ng unit ninyo. Religious advisor. Because you need God. You need God. See, ilang pamilya na sana maghihiwalay kapatid o broken na. Pero hindi natuloy because merong Diyos. See? So anong pinapatunayan natin dito? Kapatid, sa panahon natin ito, ang tinitrace natin dito, yung Diyos. Hindi tayo nagtsatsyamba. Hindi tayo nagtsatsyamba na pag nag-sign of the cross ka, may Diyos ka. No. Hindi tayo nagtsatsyamba rito. Hindi sapagkat nagbitbit ka ng Bible, may Diyos ka. No. Kilala mo ba talaga ng gusto ang Diyos? Paano matitrace ito? Nasaan? Alright. Maliwanag dito mga kapatid. Ay, sabi nila, ang layo naman natin, anak ka ni Abraham. Hindi ko nga kilala yung anak ni Abraham eh. Kaya nga pinapakilala ko sa iyo, ang pananampalataya ni Abraham, ito yun. Ano yung pananampalataya ni Abraham? Naniwala siya sa Diyos. At nung naniwala siya sa Diyos, sabi ng Diyos, alright, I'll be with you. His righteousness was imputed to him. And same thing when we trusted Jesus as our Lord and personal Savior, His righteousness was also imputed in us. So we are righteous, kapatid, in Christ Jesus. No wonder why Paul said to the Corinthians, if any man be in Christ, he is a new creator. Why new creator? Because the righteousness of God is in you. Ganon kasimple lamang ho yan mga kapatid. Tingnan nyo mabuti, alright? And then, so then they which be of faith are what? Blessed with Abraham. With faithful Abraham. Ibig sabihin ng faithful, full of faith. Kapatid, faithful Abraham. See that? So makikita natin dito kung paano kinonect ni Paul, kapatid. Kung paano. Kasi kinonect ni Paul yung pananampalataya ni Abraham sa ating pananampalataya ngayon para malaman natin na iisang Diyos na nag-justify sa atin. Kasi hindi lamang po mga kapatid na tayo nanggaling kay Adam so that malalaman natin kung nanggaling tayo kay Adam mga kapatid. Di ba? Walang taong hindi nanggaling kay Adam as by one man. Walang tao na hindi nanggaling kay Adan. Kung ikaw man ay dinidisclaim mo, tinatanggal mo ang claim na ikaw nanggaling kay Adam, hindi ka totoong tao, tauhan ka lamang.
Alright? Now, so lahat ng tao ay nanggaling kay Adam. Alright? Eto ngayon si Adam, nanggaling tayo dyan. So kaya nga mga kapatid, masabi natin tayo tao kasi nanggaling tayo kay Adam. Alright? We have the image of God. Pero alam naman natin, nung bumagsak ang tao, nawala yung image na yon. At lumakad na tayo, nagsimula tayong mamuhay ayon sa image ni Adam and no longer in the image of God. Ngayon, nandito na tayo ngayon. Nakay Abraham na tayo ngayon. So, pinakita ko kayo mga kapatid, bago nakarating from Adam to Abraham, how many generations? Bagsak. 20. Okay? From Adam to Noah, 10. Yun. From Shem to Abraham is, so from Adam to Abraham, from A to A, yun. Alright, maliwanag. O, pwede tayo mag-exam mga kapatid. So, the justification by faith is for everyone mga kapatid. Makikita natin. Hindi po ito exclusively sa anumang grupo ng pananampalataya, kundi sa sino mang nagtitiwala. For whosoever shall shall be. Alright? John 3:16. For God so loved the world that He gave His, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Whosoever believeth. Whosoever believeth. So this is for everybody mga kapatid. Walang tinukoy dito na para lamang sa atin, para lamang sa Baptist, para lamang sa Catholic, no. For whosoever. Maliwanag po yan mga kapatid. So, that justification by faith, mga kapatid, is for everybody. Okay? For everyone. Alright? Now, so makikita po natin, ang pinakamagandang makita natin dito, alright? Now, tinitrace natin yung Diyos, and at the same time, natitrace din natin po mga kapatid, yung ating pananampalataya. Hindi po ba napakaganda? Now, here's the thing, kapatid. In chapter 3, here's the thing. Bago natin basahin ang chapter 3, bago ko ibigay sa inyo yan, remember what the Bible says in John 1:12. But as many as to them what? Gave He power to become the what? Sons of God. Okay? Now, bago yan, sa verse number 11, meron pong talata na sabi ng Biblia, He came to His own, but His own what? Receive Him not. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Now, many times the Apostle Paul said in the book of Romans, now that ye are in Christ. Paul said to the Corinthians, if any man be in Christ. You see that? So, ang naging daan natin mga kapatid is the way. The way. Noong araw, hindi po Christians ang tawag doon sa Antioch. Ang tawag bago sila tinawag na Christians, kapatid, according to history, ang tawag sa kanila is the way. Because the people, the believers were identified with the Lord Jesus Christ. You see, and Jesus is the way. See that? He is the way. Kaya ang tawag sa kanila is the way. And then later, tinawag sila sa Antioch na Christians. Okay? Now, so makikita natin dito mga kapatid, we are now in Christ. And look what the Apostle Paul said to the Galatians sa chapter 3 in verse number 29. Boy, you will love this. O 28 muna para maunawaan natin na mabuti. There is neither what? Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor, for ye are all what? One. To whom? In Christ Jesus. Okay? Verse number 29. Boy, this will make you shout. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed,
and heirs according to the promise. Napakatinding guarantee nito mga kapatid na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon ay totoong Diyos. Hindi po ito cartoons mga kapatid. Hindi po ito kwento-kwento, kwentong barbero. Totoong Diyos. Kung may totoong Abraham, may totoong Diyos. Kung may totoong Diyos, may totoong Abraham, sapagkat ito'y aprobado ng Diyos. Yeah? Now, it's a promise, kapatid, na ang sabi ng Biblia, I will multiply thy what? Seed. Ngayon, isa na tayo mga kapatid sa sinasabi ng Biblia na pinangako ng Diyos. It's a promise that I will multiply your seed. Ngayon, ang liwanag ngayon mga kapatid, tinanggap natin si Kristo, John 1:12. Ngayong na kay Kristo na tayo, 2 Corinthians chapter 5. You see that? Ngayon, verse number 17, ngayon na kay Kristo na tayo, mga kapatid, na sabi ng Biblia, we are Abraham's seed. Amen. Alright. Anong katibayan nito mga kapatid? Nakita niyo po ba na ang kaligtasan natin, anong pagpapatuto kapatid, na yung kaligtasan, hindi pa tayo tapos dito sa punto na ito ng kaligtasan. Kasi, as we see, kapatid, na habang meron tayong pinag-uusapan natin ang kaligtasan, mapapatunayan natin na talagang totoong may Diyos. At kung may totoo talagang Diyos, yun yung Diyos natin ngayon. Na nagsasabi maging sa panahon ni Jeremiah, bagamat hindi tayo ang tinutukoy doon mga kapatid, but the same thing na applies, the principle. Call unto me, and I will what? Now there's so much promises in the New Testament about prayer. In fact, tinuruan pa tayo ng Diyos. Kaya ng Panginoon sa Kristo, when ye pray, pray ye in this manner. Kung mananalangin kayo sa ganitong pamamaraan. Ano yon? Ama namin na nasa langit. Di ba? Na ngayon ay sinaulo ng mga grupo ng pananampalataya na yun na mismo ang pinagpipray nila. So, hindi sinasabi na ganito ang i-pray nyo. No, pattern ng prayer po yun. Na nagsasabing, Ama namin. Kaya ka matatawag ng Ama na katulad ni Abraham, tinatawag niya ng Ama ang Diyos sapagkat siya talagang Father. So, paano kang tatawagin? Paano mong tatawagin ang Diyos ng Ama kung hindi ka naman siguradong anak ka nga? Nakapagsimba lamang ng isa, anak na daw siya ng Diyos. So hindi mo siguradong anak ka. Paano ka naging anak? Ano mo papatuto sa iyo? Di ba sinasabi natin yan lagi sa review natin pag share tayo ng gospel? Ano ay sino tinanggap mo? Si Jesus bilang tagapagligtas. Saan kanya niligtas? Sa kabayaran ng kasalanan. Saan yung kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno. Kung niligtas ka na yun sa impyerno, saan ka napupunta? Ay syempre sa langit na, wala na impyerno Niligtas na ako. Ngayon, sabi ng Biblia, ano ka na ngayon ng Diyos? Anak ka na ngayon, ayon sa John 1:12. At kung anak ka na ngayon ng Diyos, pwede ka nang tumawag sa Diyos na Ama namin, our Father. Huwag ka munang tumawag sa Kanya na our Father kung di ka pa naman sigurado sa pagiging anak mo. Tinatawa-tawanan mo ang Diyos, tapos tatawag ka ngayon, pag mananalangin ka, pag nagigipit ka, Ama namin, Ama namin. Batukan kaya kita. Patawa-tawa ka, pakantsaw-kantsaw ka, parang naghihirap ka. Sabihin mo na, Ama namin, ni hindi mo pa nga alam kung anak ka. Anak na nga. So you understand that? Ang daming, alam mo, ang tao, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, nangangantsaw sila sa hindi nila alam ng kinakantsawan nila. The truth is, they are uneducated about the Bible. They really need to be educated. Hindi. Akalain mo, parang pinagtatawanan, hindi niya alam, siya palang katawa-tawa. Mangmang sa Diyos. Pagka mangmang ka sa Diyos, mangmang ka sa sarili mo. Yan ang totoo po niyan. That's why,
this year, kapatid, sabi ko sa inyo kanina, I'm so excited. Kapatid, makakarating, ako'y naniniwala, kahit na sabihin kong, part of this, matulog kayo, kahit paano, kapatid, may makukuha kahit kunti lang. Yeah. At pagka may nakuha kayo kahit kunti, it will bring you to a change. Yeah. Yun lang ang ano ko ngayong taon na ito. Yan ang damdamin ko, yan ang goal ko. Panginoon, makikita ko ang pagbabago ng mga taong ito. Makikita ko. Hindi yung pumapasok tayo, ang tagal na natin, simbahan, devoted tayo sa attendance, kapatid. Kasi yun lamang ang alam natin. Pero nasaan ang direksyon ng ating Kristiyanong buhay? How do you know Him? How much do you know God? Can you trace Him? Hindi ka magkakaroon. Kaya natin to sinisimulan natin dito, mga kapatid. Kasi hindi tayo magkakaroon ng interes sa pagkakakilala sa Diyos kung hindi pa realistic sa atin ang Diyos. You see that? Kaya binanggit ko po yung Genesis chapter 1, verse number 1, because just to prove to you that God exists before we exist. Meron ng Diyos. At yung Diyos na ito ay hindi nawala. Nanatili ang Diyos na ito hanggang sa panahon ni Adam at panahon ni Abraham and then panahon ni Paul. Ngayon, panahon na natin, may Diyos pa kaya? Yun ang sinasabi ni Paul. Same God. Because He is the God that lives forever. He is the eternal God. Walang pasimula at walang katapusan. Nag-worry ka sa katapusan mo? Kung may Diyos ka, hindi ka mag-worry. Sapagkat ang Diyos ay walang katapusan. Maliwanag, kapatid. Susundan pa ho natin yan sa susunod ng Miyerkules. Hindi pa ho tayo tapos. Ini-introduce ko lamang po sa inyo yung buhay na ito. And then as we study our salvation, kapatid, lalong matutuwa kayo sa kaligtasan sapagkat makikita nyo ang disenyo ng kaligtasan ay disenyo ng Diyos. And if God designed it, He will never leave it. Kailanman ay hindi po, mga kapatid, mawawala yung disenyo niya. Yeah. So I praise God, really praise God, na merong ganito sa Biblia, kapatid. Kung wala sa Biblia, paano natin may papaliwanag to? Puro lang po tayo opinions. Alam mo, ang Diyos, ganito yan, ganyan. Pati psychology, mga psychologists, nag-i-explain na ng Diyos, patungkol sa Diyos. It's all about, man, nakakahiya man sabihin, pero hallucination na po yung iba. Bunga ng kakulangan ng pagligo. Pero pinakamaganda ho nito, may batayan tayo. We have the Bible. Okay? Now listen to me now. Here's the thing. Okay? Dalawa po ang kinakailangang maging maliwanag sa atin. Existence ng Diyos at existence ng salita ng Diyos. Paano nakarating sa atin ang Diyos at paano nakarating sa atin ang salita ng Diyos? Big issue. Big. Kasi mahirap paniwalaan na lamang anong pruweba natin na yung sinasabi ni Pastor Hill ay totoo. Your authority from whence it came. Nasaan yung authority? Saan ang galing? Para patunayan mo na. Naalala ko, tapos na po ako. Nung ini-explain ko to doon sa isang dating galing sa communist. Sabi ko, eto yun eh. Buhay yan eh. Sabi niya, are you trying to prove me na yung sinasabi mo, ikaw lang may authority magsalita ng ganyan?
At yung sinasabi namin tungkol sa Diyos, hindi totoo. Ikaw lang may karap. No, hindi ko sinasabi. May proof ako. Ngayon, pag sinabi ko sa iyo na ito yung proof ko, magpakita ka rin sa akin ng proof mo. Kung sino sa atin nagsasabi ng ganyan, siya yung may force, may kinakailangan mong magpaliwanag. Ikaw ang nakataya para magpaliwanag. Ikaw nagsasabi, di paliwanag mo. Ngayon, pinaliwanag ko yung side ko, paliwanag mo rin yung iyo. Wala man siyang may paliwanag. O ako nagpapaliwanag. See that? But listen to me now. Mga kapatid, if you're saved tonight, kung ikaw man ay nananampalataya sa Diyos, liwanagin mo mabuti. I-figure out mo ng mabuti na totoo ang Diyos sa buhay mo. Huwag lang yung drawing, kapatid. Huwag drawing. Puro lang tayo drawing. Kaya nga yung iba mahilig sa drawing, nilalagay sa wall. Lagay mo sa puso mo, sa mind mo, God is real. My God is real. I can feel it, though I can't see it. I can see Him, but I can feel Him. I know He's with me. You see? So yun ang pinakamaganda na patunayan natin sa sarili ng mga kapatid. Matagal ka na sa church, puro drawing lang ang Diyos mo. Kaya ang madali tayong mapikon, kaya ito sinasabi ko nga nung kinausap ko yung mga full-time, sapagkat ang tao po hindi sanay sa Diyos. Pagka ikaw ay kinakasiyahan ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, hindi ka papaniwalaan. O kaya lang yung ginagawa niya kasi may ibang agenda yan eh. Kaya lang yung ganyan eh. Kaya lang yung ganyan, di ba? Kaya yan regalo yan kasi may gusto yan eh. Kasi wala nga siyang ugaling ganun. Nakuha natin kay Adan lahat nating ugali, hindi kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na, sana bago na tayong nilalang. Nanawaan niyo po? Kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, siya pa yung sasabihin sinungaling. Kung sino yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung masama. Bakit? Ang tao ay hindi mabuti. There is none righteous, no not one. But if you are in Christ, the righteousness of God is imputed in you. So you are righteous in Christ Jesus. Tapos na ang panonood nyo ng sine, mga kapatid. Alright. So I hope naging maliwanag po ito ngayong gabi. Amen? Did you learn something? Why don't we stand up and thank God for what we have learned tonight? Let's come. Let's make business with God and let's praise God for what we have heard. Pasalamatan natin ang Panginoon. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin. Salamat na maliwanag po sa amin na may totoong Diyos. Totoo po na kayo ay isang Diyos na buhay, Diyos ni Adam, Diyos ni Enoch, Diyos ni Abraham. Thank you, O God. Salamat na patuloy niyong nire-reveal ang sarili niyo at pinapakilala niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo ngayon. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa pagpapakilala niyo po sa amin at sa mga pagkakataon, bahagi, hindi pa ho ubos, Panginoon. Hindi pa lubusan namin kayo nakikilala. Salamat na patuloy namin kayo nakikilala. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon habang sila po'y lumalapit sa inyo ngayon.
Muli po, O Diyos, lumalapit kami sa inyo at nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nakita niyo po ang inyong mga anak na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. O Diyos, ano man po ang kanilang nilapit, ay kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan. At ito man po ipasasalamat, O Diyos, ay lalo pa po namin kayo. Ito ay mag-push sa amin na lalo pa namin kayong makilala. Marami na po kaming kakilala sa loob ng simbahang ito, pero O Diyos, mas lalong higit na mahalaga na makilala po namin kayo. Lalo kaming mag-desire, Panginoon, nasahin namin na makilala po namin kayo. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon nito. Narinig po namin ang simple na pag-connect ni Apostle Paul mula sa pananampalataya ni Abraham hanggang sa pananampalatayang tinuturo niya ngayon. Na ang pananampalatayang ito ay bunga po ay magbubunga ng mahaba at matibay na pagkakilala po namin sa inyo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Hope you get something to